pag-ship ng mga netizens at ng mga fans kay Riza May at kay Bimbi, ang Maybe. Hala, baka dapat kayo na lang yung magkatuluyan. Hindi naman na nga ito masyadong about rants eh. More on chika na lang to, nagchichismisan na lang tayo dito. At ang pinaka-recent, no, na pinag-uusapan ng mga tao ngayon ay ang Maybe. Maybe! Tawan-tawa ako nung nabasa ko yung Maybe, yung pag-ship ng mga netizens at ng mga fans kay Riza May at kay Bimbi. 'Di ba nauna na yung last time na naging surprise guest si Bimbi sa palabas nila Riza May, sa noontime show nila Riza May, tapos binigyan siya ng regalo, ganyan. So tuwan-tuwa yung mga tao na parang sabi nila, hala, baka dapat kayo na lang yung magkatuluyan, parang bagay kayo, ganon. 'Di ba? Natuwa, ang daming mga natuwang netizens doon. Actually, kahit ako nung napanood ko yun, sabi ko, ay, ang cute na ang cute nilang dalawa. Tapos yung opposite na ang laki ni Bimbi, ang tangkad ni Bimbi, tapos eto si Riza May, 'di ba? Petite ang size. So ang cute nila. So etong mga nakaraang araw, itong nakaraang linggo, bumisita at may pa-public appearance ang nag-iisa, ang mother ni Bimbi na si Chris Aquino. Nagpunta siya sa Itbulaga. So spotted si Chris, si Bimbi, and si Riza. Pati yung nanay ni Riza, I think nag-lunch sila after nung appearance na yun, nung guesting na yun ni Chris dun sa episode na yan. Tapos parang, because of that, parang yung mga tao natutuwa na parang, Bimbi was raised well. Kasi, kita mo naman, di ba, like paano sila nakabuild ng rapport, na kahit ang tagal-tagal na nung palabas nila, may little bossing siya tayo, kung hindi ako nagkakamalit. And then now, yung, di ba, kumbaga, yung bonding, andun pa rin. So, and also, one more thing, yung mga tao, parang namimiss nila na si Chris Aquino. And I think ako, parang medyo naisip ko rin na parang, oo nga no, parang sobrang ang tagal na nung last na, ng episode ng YouTube ni Chris. Kasi nung parang nawalan siya nung parang wala na siya sa TV mismo, wala na yung regular show niya. Pero nag-upload kasi siya ng mga vlog niya sa YouTube. And syempre, nung medyo hindi naging okay yung health niya, natigil yon, hindi siya nag-work, busy siya magpagaling. And now, parang medyo umuokay na, bumubuti na yung lagay niya. Parang parang sinasabi ng mga netizen na parang pag medyo umokay ka na, Chris, I think it's time to go back. Ayan, maging present ulit sa industry because sinasabi pa na ibang mga netizen na parang, naku, kapag itong si Chris Aquino siguro nag-podcast, taob lahat ng podcast ng kahit sinong celebrity with how she does interviews, how witty, 'di ba? How galing niya as a host. And ako, I agree kasi 'di ba parang of all the genres, 'di ba? Parang okay, sige, artista, pwede siyang maging host. Pero at one time naging game show host pa si Chris Aquino. Game ka na ba? Who would think na parang madadala niya yung game show ng ganun kagaling, 'di ba? So that just shows how versatile she is, 'di ba? Kung gaano siya kagaling. I mean, ang daming issues sa kanya pero she was very bankable nung time niya, 'di ba? So kaya sabi nung ibang mga netizen, parang baka pag umukay-okay na si Chris, pag talagang kaya na niya yung demands ng ng trabaho or what, baka pwedeng bumalik na siya sa pagtatrabaho into what, pwedeng creating a podcast, 'di ba? Magka-show siya ulit, mag-vlog siya ulit or whatever, mga ganyan. Kasama 'yun sa mga na-mention ng mga tao. And may na-mention pa nga si Chris, no, dahil medyo meron siyang exposure nitong mga nakaraang araw, nitong nakaraang linggo. May na-mention si Chris Aquino na message kay Riza na parang parang asan na yun? Asan yung kodigo ko?
Oh, naging hot topic yung sinabi ni Chris kay Raisa na tungkol dun sa nabalitaan kong nangaapi sa'yo, don't mind them because success is always the best revenge. Parang may ganong nabanggit si Chris Aquino. Though, alam naman natin na recently medyo naging matunog yung pangalan ni Raisa May because naging punchline siya sa isang segment ni Kim Chu, no? And ng ibang mga Showtime hosts sa Showtime. And hindi nagustuhan ng mga tao yon. Though, ang sabi naman ng mga netizens, hindi naman daw si Kim Chu yung pinaparinggan ni Chris Aquino or yung tinutukoy ni Chris Aquino dun sa kanyang statement because close daw si Chris at si Kim. I think ito yung mga dati pang hindi naniniwala at nangaapi kay Raisa because we all know naman 'di ba kung paano nag-start yung career ni Raisa. I think yung isang instance daw yung meron siyang nabasag na vase at sabi nung may-ari nung vase na mas mahal pa yan sa buhay mo. Hindi ako sure kung totoo ba yon but it did happen and I think yung ginawa ni Raisa May bilang ganti dun sa kapitbahay na maldita, binili yung property na yun kung nasan yung bahay nung kapitbahay. So, I mean, ganun talaga. Kaya dapat hindi ka hindi ka mapanlait, hindi ka mapang-ape, hindi ka mapang-alipusta. But anyway, yun yung recent ganap ng tawag dito ng maybe love team. Ang cute lang gumawa ng mga tao ng mga acronym or nung parang mga pinagsasama-samang pangalan. So, who knows? We're looking forward and it's good to know that si Chris Aquino, she's getting better. 'Di ba? Nakita naman natin kasi medyo I mean, 'di ba? They somehow let us see kung ano yung condition niya and we've seen her talagang may sakit siya and now na nasa labas siya na medyo nagkakalaman na siya and she looks better, we hope na talagang makarecover na siya fully and makabalik siya sa showbiz because at the end of the day, she's still Chris Aquino, 'di ba? Artista, host, 'di ba? Game show host, 'di ba? Magaling naman siya And speaking of yung mga, 'di ba, katulad doon alam naman ng lahat na si Chris Aquino, si Bimbi at saka si Raisa May sa pelikula sila kumbaga, yun yung pinakaunang bonding nila. Doon sila nagkaroon ng rapport. Speaking of pelikula, I think Vice Ganda and Vic Soto will be in one movie this coming December sa MMFF. I think na-mention ko na to nung isang araw. Of course, it would be nice to see itong dalawang malalaking stars na to in one movie. 'Di ba? Alam naman ng mga tao na kung hindi pelikula ni Vice, pelikula ni Vic ang inaabangan ng mga tao. And kung nagkakataon man na sabay silang may pelikula, parehong kumikita yun, 'di ba? And I guess at least now, hindi kailangan pumili ng mga fans nila because they can watch just one movie and seeing the both of them in one screen. O, 'di ba? Bongga. We look forward to that. And sinasuggest nga ng mga tao na sana mag-focus sa kanilang dalawa yung kwento. Hindi na daw magdala ng mga kung sino-sino pang sidekick. But I doubt that's still gonna happen kasi kasama sa trademark nila yan Like for example, if si Vic Soto nasa isang movie, usually yung mga kasama niya sa Eat Bulaga, nandun din sa movie na yon, 'di ba? Ganun naman usually. And ganun din kay Vice. Minsan pag si Vice nasa isang movie, more often than not, meron siyang mga kasamang iba pang mga artista. So, looking forward to that. Sana talaga maging maganda yung movie nila together. Pang MMFF. Grabe, pang Pasko na movie na yung inaabangan ng mga tao. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, Mag-like at mag-comment ka na. mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-load